Maayong adlaw sa tanan. Salamat again kay Lord. Another wonderful time, wonderful opportunity to look into God's Word in the book of Hebrews para sa atong mga supplement. Ginabalik-balik na ko na pagpahinumdom pod kaninyong tanan nga magbasa gyud mo kada usa ninyo sa pulong sa Dios, magtuon, mamalandong, and let the Holy Spirit personally minister to you, give you understanding, enlightenment, fresh insight from God's Word, inspire you and build you up personally. Inagi sa iyang pulong. Amen. Ha? Mao na kinahanglan gyud ang pulong sa Dios, no? Para sa atong kalan-on sa matag adlaw. Amen. So karon ata sa Hebrews chapter 2 beginning with verse 14. Ang writer naghisgot siya may tungod sa pagpakatao ni Jesucristo ang mga rason, no? Unsa ang mga rason? We can find at least 5 ka mga rason nganong kinahanglan si Jesus na magpakatao, masuluban sa tawhanon nga lawas, tawhanon nga kinaiya, di ba? So pasabutan na ang implication na no, si Jesus was divine sa iyang yung original nga status, no, o pag-exist niya paglungtad, no, naa siya divinity. Nya nagpakatao siya. Kitang tao dili man ta pwede tawgong nagpakatao kay tao man ta daan. Pero kung himugso ka pag-usab, born again mo na magpakatao ka pag-usab. Magpakatao ka pag-usab. Ang implication po lang ng pagkatao pag-usab, tao ka sa sinugdanan. Nya nagpakatao ka pag-usab. Jesus dili pag-usab ang iyang pagpakatao, kundi nagpakatao siya. Which implies nga before siya nagpakatao, nagalungtad siya sa lahi nga kahimtang. Nya mabasa na dito sa Philippians chapter 2, no? Ato lang nang himong reference, pwede ninyo tanawon. Philippians 2 verse 5 paingon sa 10. Pero karon tanaw nato ni dire kining Hebrews chapter 2 sugod sa verse 14. So balik ta sa Hebrews 2 verse 14, since the children have flesh and blood, referring na kanato, no? Kita mga kaanakan sa Dios na ay flesh and blood, meaning kita tao, no? Tawhanon ang atong estado, ang atong kahimtang. So we are flesh and blood. Since the children have flesh and blood, He, Jesus too, shared in their humanity. Siya usab ning ambit sa ilang pagkatawhanon. Kaya nga si Jesus na imong flesh and blood. Ba? He shared in our humanity. Unsay katarungan? Mao na atong tanawon. Ang una, so that no? So that by his death pinaagi sa iyang kamatayon, kay kung dili manggod siya magpakatao, dili siya mamatay kay ang iyang tinuod yun nga estado, Diyos man, ang Diyos di man mamatay. Moto nga nagpakatao siya. Niambit siya sa atong pagkatawhan nun. Aron nga, muagi siya sa kamatayon. No? O diha sa pag-agi niya sa kamatayon, ang una, nakatuyuan, by his death, he might destroy. Can you say that word, destroy? Iyang laglagon siya nga naghawid sa gahom sa kamatayon. He might destroy him who holds the power of death. Kinsa man na siya? That is the devil. Siya ang may gahom sa kamatayon.
Mahimuot ko kay ang kanang kasagarang picture sa kamatayon ba? Kita man black siya, unya na hood, no, dili maklaro ang naong. Unya na siya ay kanang unsa na sickle, no. Harbiso ni ang tao. Pero kinsa ang may gahom sa kamatayon? Ang yawa. Pinaagi sa pagpakatao ni Jesucristo nga diha sa iyang pagkatawhanon nahimo siya nga hala dito sa cross, namatay siya dito sa cross. Ang usa ka importanteng rason ato nganong namatay siya sa cross, iyang laglagon siya nga adunay gahom sa kamatayon. Walay lain kundi mao ang yawa. Na laglagon niya, pildihon niya, tangtangan niya og gahom. Bawion niya ang susi. Gikan sa iyang mga kamot. Mao na ang rason. Ang unang nga rason. Tapos, ang sunod na, no? Sa verse 15, and free ug unya iyang tagaag kagawasan, kinsa man iyang tagaag kagawasan, those who all their lives were held in slavery by their fear of death. Kinsa man na, ikaw ug ako, mga tao sa kalibutan. Tagaan niya og kagawasan silang tanan nga sa tibuok nilang kinabuhi, no? Nagapos sa pagkaulipon sa kahadlok sa kamatayon. Tanang tao magyud hadlok sa kamatayon. Katong mga naa na diha kang Hesukristo, dili na mahadlok sa kamatayon. Ngano man, ang kamatayon wala na may kagahom, no? Kumbaga, sa 1 Corinthians, gisaysay man ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians sa kapitulo 15. Sa kapitulo 15 sa 1 Corinthians, matod pa dinhi sugod sa bersikulo taas ni. Diretsoon lang nako sa verse verse 53. 1 Corinthians 15:53. Ingon siya, the perishable must clothe itself with the imperishable, no? Ang may kamatayon pagasuloban ni adtong walay kamatayon, and the mortal with immortality. So mao na, katong madunot suloban sa dili madunot, ang may kamatayon suloban ni adtong walay kamatayon. Sunod nga verse, sa diyang ang madunot, ang malaglag masuloban na mabistihan na sa dili malaglag, og ang may kamatayon masuloban na ni adtong walay kamatayon. Nan ang ginaingon nga nakasulat matuman. The saying that is written will come true. Unsa nga saying? Death has been swallowed up in victory. Ang kamatayon gilamoy diha sa kadaugan. Kinsa man ang naghatag og kasiguruhan nga ang usa ka tawo bisan siyang mamatay mabanhaw siya, og diha sa iyang pagkabanhaw masuloban siya sa immortality. No? Kanang dili na siya mamatay. Kinsa man? Si Hesukristo, mga igsoon. Mao tong iyang kamatayon, no? Pinaagi sa iyang kamatayon, tanan nga nagtuo kaniya mahatagan og kagawasan gikan sa kadlok sa kamatayon. Dili na angay kahadlukan ng kamatayon basta naa nakadiha kang Hesukristo. Di ba? Pag wala ka diha kang Kristo, grabe, makalilisang. Mo nang daghang mga tao, malisang yun sila sa kamatayon. No? Sa dayon na nilang kamatay, wala sila'y kalinaw. Perting lisanga, mahadlok, matarantar, maghigwaus. Malisang sila, kay wala man sila kay baw kung asa sila padung. Ngit-ngit kaayo ang ilang padulngan. Pero ang mga naana diha kang Kristo, no? Ingon si Jesus, bisan tuod kamo buhi, bisan tuod kamo mamatay, mabuhi kamo pag-usab.
Even though you will die, yet you will live again. Never to die again. Ha? No na Jesus na gyud, I am the resurrection and the life. Siya nga nagtuo kanako dili na gayud mamatay. Praise God, no? So mo nang ikaduha nga rason, no, iyang hatagan og kagawasan ang tanan nga sa tibuok nilang kinabuhi gigapos nahimong ulipon sa kahadlok sa kamatayon. Daghang kayong mga tao nga bahandianon kaayo pero mahadlok og kamatayon. Naningkamot sila nga unta likayan nila ang kamatayon. Unta bayaran nila si kamatayon. Kung moanha na silang balay, tagaan nilang kwarta aron mobalik na lang kung asa siya gikan. Dili na lang sila dayanon og kuha ni kamatayon. Pero dili gyud moabot gyud ang kamatayon. Ang kamatayon na duy gahom. Ang yawa siya ang may gahom sa kamatayon, no? Pero si Jesucristo nagpakatao og namatay, pinaagi siyang kamatayon, gidaog niya, gipildi niya ang kamatayon. Another nga reason, mga igsoon, ngano nga si Jesus nagsulob sa pagkatawhanon, gisaysay niya dinhi, no? Sa verse 17. Ingon ang verse 17, for this reason, he had to be made like his brothers in every way. Ngao lagi na, nahimo siyang tao. Like his brothers. Sa tanang pagi. Tungod niya ini nga, katarungan siya, nahimong sama sa iyang mga igsoon sa tanang pagi. And then in order, kanang in order, pareharatas ganina, so that, in order that is the same as so that. Unsa man, in order that he might become a merciful and faithful high priest in service to God. Mahimo siyang usa ka maluluyon o matinud-anon nga labang pari nga nagaserbisyo ngadto sa Dios. Ug unya unsaan sumpay? And that he might make atonement for the sins of the people. Maghimo siya og paghugas o paglukat sa mga sala sa mga tao. Sa unsang pagi kay nahimo man lagi siyang tao. Ngayon, no? Nahimo siyang tao, para siya makahalad sa iyang lawas dito sa cross. Malhalad niya iyang lawas sa cross. Agi og atonement, kabayaran para sa sala sa tanang mga tao. Mana nga og wala si Jesucristo namatay, wala gyud puruhan nga ngatong mga sala mapasaylo o mahugasan. Sa tanan nga mga nag-angkon pod nga mga relihiyosong tao nga nagtukod og mga kalihukan, no, religious nga kalihukan, walay lain nga namatay para sa katawhan kundi si Jesucristo lang. Dagan ang mga maayong magtutundo na apoy mga naghimog kahibulungan nga magabuhat, kanya-kanya lang sila og claim, but none of them died to atone for the sins of the people. Walay usa kanila nga namatay aron ilang limpyuhan, hugasan, bayaran ang mga sala sa mga tao. Si Jesucristo lamang. Ug ang rason na kay siya raman kadtong nagkinabuhi, flesh and blood, bisan tuod og nagsulob siya flesh and blood nga kahimtang, siya lang ang nagkinabuhi the whole time nga higpit nga kinabuhi. Walay buling, walay mansa, walay bisang unsang apan. Tungod niya na ang iyang paghalad sa iyang lawas nahimong acceptable ngadto sa Amahan. Dalaygo na ngalan sa Ginoo nga igsoon. Kaya nga si Jesucristo labaw kaysa tanang mga anghel. Kaya nga si Jesucristo labaw kaysa tanang mga nag-angkon nga sila mga daghang kayo mga nag-angkon nga sila mga Mesiyas, sila mga manunubos, sila mao ang manluluwa sa kalibutan. Sila daw maong dalan. Paingon sa kaluwas, daghang kayo ang nag-angkon. Pero wala may laing namatay o nabanhaw. Dito sa Russia, no'y nag-angkon nga siya si Kristo. Sa Amerika, naapod.
bisan manggani diri sa Pilipinas naapod. Ang simple lang ana nga paagi aron matistingan kung siya ba gyud ang manunubos. Tan-awon ang iyang kamot. No? Tan-awon ang iyang kamot kung naabay agi og lansang, naabay ulat, astang tiil, astang kilid, naabay agi og dughang sa espada. Kay mo kana ang naitabo kang Hesukristo sa diyang gihalad niya ang iyang lawas dito sa cross. Agi og kabayad, atonement. Agi og paglukat, pagbayad sa atong mga kasalanan. So ngano siyang nahimong tao? Kay mao lagi na, no? Mahimo siyang maluluyon og matinodanon nga high priest nga mag-alagad ngadto sa Dios, ug unya mahimo siyang maghalad sa iyang kaugalingong kinabuhi, lawas ug dugo para sa kabayaran sa atong mga sala. Pag-abot nimo sa Hebrews 9 verse 27, nag-ingon dito, without the shedding of blood, just as man is destined to die once and after that to face judgment. No? Kausa lang ang tao mamatay pagkahuman ni ana moatubang siya og paghukom. No? Pero pag nakaisa kang Kristo, bisan tud mamatay ka sa lawas, no? Makaatubang na ka ngadto sa judgment. Nga walay kahadlok. Walay kahadlok sa kamatayon, wala pa kay hadlok sa judgment. Kaya nga naman, kipayra naman ka, gilukat naman ka, gitubos naman ka, pinaagi sa kamatayon ni Hesukristo. Amen. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. So muna, nga ang iyang kamatayon, mahitabo lamang kung naa siya sa kahimtang nga flesh and blood. Kay may specific nga katuyuan. Mahimo siyang merciful, faithful high priest in service to God, and that he might make atonement for the sins of the people. Dayon, sa verse 18, balik ta sa Hebrews 2, ingon pa ang verse 18, because he himself suffered when he was tempted. Ano Siya mismo nag-antos sa diyang siya gisulayan. Grabe pag-antos yun. Sa dihang gisulayan si Jesus, grabe yun ang iyang pag-antos. Pero unsa man ang tuyo ato? He is able to help those who are being tempted. Makahimo siya pagtabang ni adtong mga ginasulayan o ginatintal usab. Kay ngano siya man niagi siya sa pagtintal. Again, katong iyang pagpakatao, no, necessity kadto, no? Aron siya moagi sa tentasyon, aron siya moagi sa kamatayon. Aron nga ang tanan nga nagatuo kaniya dili na mahadlok sa kamatayon, may kagawasan na gikan sa kamatayon, dili na mahadlok sa paghukom, kay gibayran na sa Ginoo ang tanan nilang mga utang ug ang tanan nilang mga kasalanan. Ug unya kun moagi sila sa mga pagsulay o sa mga pagtintal na ay motabang kanila. Si Hesukristo mismo. Sa verse 16, gilagtawan na ito na gininya, pero balikan na ito, no? Tanaw ang nakasulat. For surely it's not angels he helps, but Abraham's descendants. Ang tabangan ni Hesukristo, sa dihang nagpakatao siya, dili ang mga anghel, kundi ang mga kaliwatan ni Abraham. Na ang kasulatan nagingon, ang kaliwatan ni Abraham, mga Hudiyo, mo nang una nga grupo nga kaliwatan ni Abraham. Ang ikaduha, katong mga espirituhanon nga Israelite. Kinsa man to sila? Katong mga hintil, ikaw ug ako, ug daghan pa. Nganing, dangop diya kang Hesukristo. Nga mao ang Mesiyas. Ang tanan nga ding dangop kaniya, nahimong mga espiritual nga mga descendants ni Abraham. Hallelujah! Og sila kadtong tabangan ni Hesukristo sa dihang moagi, kun moagi sila sa mga pagtintal. Dili sila pasagdan. Dili ko kamo pasagdan, dili ko kamo talikdan, dili ko kamo biyaan.
Bisan gani sa pagsugo ni Jesucristo sa Great Commission noon, sa Mateo 28, versikulo 19 o 20, mabasa man na nato, panglakaw kamo, paghimog tinun-an sa tanang mga kanasuran. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Tudluoy sila sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Niyang katapusan na, and behold, I will be with you to the ends of the age. Ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Ngano mukuyog man siya? Ngano kumukuyog man siya? Kay aron motabang siya. Panahon nga kung unsa ang atong mga pag-aagian. Diba? Mutabang siya. Mo-provide sa atong panginahanglan. Mo-depensa ka nato. Manalipod ka nato. Mo-alalay ka nato. Mao na ang rason nga nganong muuban siya. Siya tong atong saligan sa paghimo sa mga bulaton. Dili kita mismo. Kita mga instrumento lamang. Mao na nga ubanan kita niya. Tabangan. He will help those who are tempted. Kay gitintal man siya, makatabang siya. Mao na ang rason. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Wala nga, di ta makaingon nga, may man to si Jesucristo kay Ginoo man to. Usay mao manay atong mga ginalitok, no? Panahon nga moagi ta sa mga kaguliyang, mga kabug-at sa kinabuhi, kalisdanan, niya mapalpak ta, mingon tag may man to si Jesus kay Ginoo man to. O di gito siya mapalpak. Ginoo siya pero nahimuon man lagi siyang tao. Aron matilawan niya ang tanan. Maagian niya ang kamatayon. Makasimpatiya siya kanato. No? Maka-identify siya kanato sa atong mga pag-aagian. Kalisdanan, mga paglutos, mga pagtintal, uguban pa. Ug unya, mutabang siya. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Dili ba na maing balita? Karong no? Karong takdaa samtang tapuson nato kining atong bubo nga mensahe, no? Pahinumdum ni para kanatong tanan nga naay motabang kanato. Unsa man ang atong pag-aagian, no? Temptation sa panglawas, testing sa panalapi, paglutos tugod sa pagtuo diha kang Kristo, kalisdanan, no, sa mga panarbahog, sa negosyo, uban pa, no? Say physical nga challenge, no? Tabangan ikaw sa Ginoo. Tabangan kaniya. Dili ka pwede nga, no, mo give in lang dito sa mga pagtintal, no? Mo dang naay mga pagtintal, tintalon kag kwarta, tintalon kag babae, tintalon kag unsa diha. Magduwa-duwa ka, bahandlo ka, biyaan nimo ang pagtuo, i-give up nimo si Kristo, no? Dili. Ngano? Mutabang man siya kanimo. Daghang kayong magkasaysayan sa mga tao nga grabe gyud kalisdanan ilang gian, like sa China, no, tungod kay naa may persecution sa mga Kristiyano dito, communist ang ilang gobyerno, ginabawalan sila, no? Pero ang mga Kristiyano naninuod lang gyud sila. Ang uban kanila gipagdakop, gipaberesyo, balhog sa bilangguan, ang uban gidala ngadto sa mga lagyo kayong lugar tinuig, no? Di na nila makita ang ilang mga pamilya. Ug dito patarbahoon sila nga murag mga ulipon. They were made to work like slaves sa concentration camp, sa labor camp. Tawagan ni nag-labor camp kay dito magbudlay ka pitig yung lisura. Unya ang kaon gamay kaayo. Why sweldo na? Pero daghan pod kanila ang ning survive. Nga igsoon. Kay dito sa ilang kalisdanan, gitabangan sila sa Ginoo. Si Pablo, grabing kalisdanan, gitabangan sa Ginoo. Si Brother Yon, no? Madumduman na to si Brother Yon, ning duaw ra ba to dinis Davao. Yan tong mga unsang tuig to, late 1980s, ni anhi siya. And this man na ang iyang kasaysayan sa libro gisulat, ang title, The Heavenly Man.
Grabing kalisdanan, napriso siya, per terrible nga kalisdanan. Ginatintal siya nga i-give up niya ang pagtuo, pero wala siya mo-give up sa pagtuo. Mas nasinati niya ang pagtabang sa Ginoo. Dihay panahon nga nagpuasa siyang sobra 70 ka adlaw, walay kaon. No? Nangakabig gudtong tanan niya makauban nga piniriso kay natingala man sila nga unsa man ning tawhanan ni, kinsa man ni. Dili man ni normal kay way kaon. Mabuhi magsubra 2 ka buwan. Kay mao lagi na mga igsoon. Si Jesus mutabang. So balikon nako, mutabang siya bisan karon kay wala man siya mausab. Kini pong Book of Hebrews na diha sa Hebrews 13, no? Hebrews 13 sa verse 8 mabasa nato diha, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Si Hesukristo maog gihapon kaniadto karon og sa walay katapusan. Hantod-hantod maog gyapon siya mutabang. So karon kung ikaw na kay mga pagtintal na ikalisdanan nga niabot kanimo, dumduma siya. Sangpita siya, salig kaniya. Tabangan ikaw niya. Kanang hagit bitaw nimo no sa pagpamunga nga mahimo kang witness, magdaog kag mga kalag, no? Nya gidatahasan ka nga makabuo og 12 ka mga disipulo. Kung nahimo na ni Hesukristo, mahimo po na nimo. Tuo lang gud sa Ginoo, salig gud. Ayo sig believe. Dagan mo mga Kristo, dagang kaayo ana magduha-duha man imbis nga mosalig. Nan manalaw man imbis nga mangisog. Mag-excuse man imbis nga tinudon ang paghunat aron mahimong puslanon nga nga instrumento ng imong kinabuhi, no? Hunahuna ra gud kung makadaog kag 12 ka kalag unya ang ilang matag usa ka kinabuhi makadaog pod sila bisag tag-isa lang di 24 na. Nyag makadaog nagtagtulo ka 36 na. Grabe ka buko. Mao man gyud tinguha sa kaaway nga ang Kristiyano mainutil, no? Mas-stuck up lang sa ritual o sa ceremony. Dili mo appeal sa pagpangabig og kalag. Audience lang, tig-ampo, suporta, daghang kaayong mga pwedeng taguan sa mga Kristiyano aron di sila mo appeal. Ang uban nagtuo nga wala sila ilabot kay membro ra sila, mga pastor raw, mga evangelist ra dapat ang mga bigog mga kalag. Sila ning give in lang sa temptation nga magpaharuhay. Maging audience lang. Pero karon takna gisgutan ako ni kaninyo, malamdagan ang inyong hunahuna nga appeal kamo, no, sa pagiging mga magbubuhat ni Hesukristo. Appeal kamo sa mga ginatawag men and women of God, servants of the Most High, nga ang inyong kinabuhi mahimong instrument in bringing many people back unto the Lord kay kamo magpagamit man. Muhalad, musurrender, ngadto ka diya. Inang Ginoo, gamita kining akong ginabuhi. Niyang akong ginabuhi, akong ihalad kanimo. Remember Romans 12 verse 1. No? Offer your bodies as living sacrifice, holy and acceptable to God. This is truly the way to worship Him. This is your spiritual act of worship. Tanawa na mga igsoon. Mao nga, karong takna dalaygon na ngalan sa Ginoo, nadugangan ang atong pagpanabot mahinungod sa pag-aanhin ni Hesukristo. No? Labing nindot kaayo nga atong madumduman piri, di nato malimtan ang mga rason nganong ning anhi siya. No? Ug ang katapusan mao kusgan kaayo aron siya makatabang, mutabang kanimo. Magampo ko, daghang salamat Amahan nga langit noon kay gihatag nimo ang imong pinalanggang anak nga mao si Hesukristo. Siya nga kaniadto ug hangtod sa way katapusan, Dios man usab. Wala niya itungina ang iyang kaugalingon. Gihatag niya hinuon kini alang ka namong tanan. Gisalikway niya for a moment ang iyang pagka-Diyos. Nagsulob siya sa bisti sa pagkatao
nahimong sulugoon nagmatinud-anon ngadto sa cross. Aron nga pinaagi sa iyang pagkatao ug sa iyang kamatayon, no? Mapildi niya ang yawa nga may gahom sa kamatayon. Matagaan niya kagawasan ng tanan nga may kahadlok sa kamatayon aron dili na mahadlok. Kaya ang Bible nag-iyon, kung kita buhi, iya kita ni Kristo. Kung kita mamatay, iya kita ni Kristo. Buhi kita o mamatay, iya kita ni Kristo. Roma 14, versikulo 7 ug 8. Walay kahadlok, maninuod sa pag-alagad. Mahimong mabungahon, dili mahadlok, kay mutabang man ang Ginoo. Dili siya mutalikod kanato. Salamat Lord nga ikaw nagatuman sa imong saad. Ug kami magapadayon Ginoo sa pagpangalagad nga malipayon ug matinguhaon nga magbunga pa og daghan kay nagingon ang imong pulong malipay pag-ayo ang Ama. Niini paagiya mapahimut-an ang Amahan sa dihang mamunga kamog labing daghan. Hallelujah. Og mapamatud-an nga kamo di ay tinuod yun nga iyang tinunan. Salamat Amahan Lord. Salamat kaayo nining tanan. We give you the glory, honor, and praise, Father God, for what you have done through Jesus Christ. Para kanam. In Christ's name we pray. Amen. And before we end our premiere, let us all together answer our huddle questions and share them with your team.